Ito. Ito po yung video, mga sangkay. Alam kong napanood nyo na to, pero konting review lamang po tayo. Ayan po. Yan po yung video kay BBM. Ayan daw po si Bongbong Marcos. Pero bago natin i-play yan, mga sangkay. Okay? Itong sinasabi nilang nakunan daw po nila si BBM na nagpupulburon, kung hindi ako nagkakamali, mga 2011 pa po. No? Yung sinasabi nilang may nakuha na pong video laban kay BBM, 2011 or 2012, mga ganon. Hindi po yung bago. Okay? Ngayon, mga sangkay, ang nakapagtataka dito sa video, matanda na po si BBM. Hindi po siya bata. Kasi way back 2011, bata pa po siya dyan eh. Pero yung muka, mga sangkay, eto na po siya. So, mamaya, ipapaliwanag po natin yan ng dire-diretso. Ito, panoorin po muna natin para mas malinaw sa atin itong video na fake po talaga ito. Ayan. Nakikita nyo, may kinukuha. Tapos, ayan. Yan po yun, mga sangkay. Yan yung pinakalat nilang video. Actually, sabi po nila, parang trailer lamang po ito, mga sangkay. Hindi po talaga yung pinaka na. Sinasabi po nila, may part 1, part 2, part 3. Ang dami po nilang drama eh. Ngayon, ako, mga sangkay, matagal akong nag-abang sa video na to. Okay? Darating din ang isang araw, magsasalita ako about dito. Pero kumbaga, pasada lang po tayo. Kahit ako, matagal din po akong nag-abang sa video na to. Kagaya ng sinabi po ni Sir Takiro. Sabi po ni Takiro dito, 2 years nyo akong pinaghintay ng pulveron video tapos ito lang ipapakita nyo. Kahit hindi IT expert, kaya i-examine na kabulbulan lang itong video na to. Ngayon, mga sangge, sobrang fake po talaga. Alam niyo kung bakit? Yung mga Pilipinong iba na hindi po iaano ito, titingnan mabuti itong video. Malamang sasabihin po nila nga, oo nga no, ano ba talaga si BBM pala? Ayan po, tingnan natin. Kailan nagkaroon ng ganyang klaseng gupit si Bongbong Marcos? Ang iksi po niyan. Kailan nagkaroon ng ganyang gupit? Ito si BBM. During 2011. Ito 2011. Pakita natin. Ayan si Bongbong Marcos noong 2011. Kahit hanggang ngayon, iisa lamang po yung hairstyle niyan. Ayan hanggang ngayon, iisa lamang po ang hairstyle ni BBM. Ayan. Lagi po talagang pa one side yan kasi rockstar po yan si BBM eh. I mean, rocker kumbaga. Mahilig po yan sa mga rock band. At kahit siya, yung mga kinakanta niya, pang rockista rin, mga sangkay. Ngayon, ayan po, mahaba po buhok niya. Ito, balikan natin, 2011. Bongbong Marcos noong 2011. Saan na ba yun? Batang-bata pa po siya dito. Kahit nga ito, mga sangkay, kahit ito, ano na siya dito eh. Hindi na to 2011 ata eh. Check natin. Iwan ko kailan ginawa yun, mga sangkay, yung ano na yun. Pero hindi na po yung 2011. Ito. May makikita po tayo dito. Ito. Halimbawa na lamang ito. Ayan si BBM noong 2011. Tingnan nyo mabuti, mga sangkay. Ayan po Yan si BBM noong 2011. Yung hairstyle pa lang at yung mukha, batang-bata pa po siya dito. Hindi po katulad dito sa video na matanda na po yung mukha. Sabi ko nga, pinagalo-halo na to Yung buhok, pang sangkay dyan. Na, di ba ganyan ako pag bagong gupit? Ganyan yung hairstyle ko pag bagong gupit. Tapos yung mukha, pang 2024. So how come na sinasabi na 2011 ang video, di ba? Yun po yung yun po yung nakabinbin doon sa Senado na mayroon nga daw pong mayroon nga pong tawag dito, operation at that time at susugurin na nga po ito. Yun yung napag-usapan doon sa Senado. So may video daw. Ngayon, sa video na to, ito po yung latest mukha niya sa panahon natin ngayon ni Bongbong Marcos. Kaya sabi ko, kayang-kayang i-debunk to. Ako,
Wala akong pinapanigan dito. Wala tayong pinapanigan. Neutral po tayo, pero hindi po tayo tanga, mga sangkay. Ako, matagal akong naghintay dito eh. Inabangan ko talaga yung video kasi sabi nila may video. Nung lumabas na ito, dito ko napatunayan na wala pala talaga silang hawak na video. Kahit pa po, maglabas sila ng part 1, part 2, part 3, lahat na maglabas sila. Wala na po. Kasi dito pa lang, sablay na po sila. Ano natin nasabing sablay? O, balikan po natin ito, mga sangkay. Ayan. 2011, yan po yung itsura ni BBM. Ayan. Mayroon pa eh. Mayroon pa to eh. Yung magkasama sila nila Trillanes. Saan ba yun? Hanapin natin. 2011. Try nga natin to. Try natin tong... Ayan. Yan lagi yung itsura ni BBM, di ba? Dapat ganitong mukha ang kinuha nila para sa video na to. Ito. Yan o. Dapat ganyan yung mukha na kinuha nila para dito, para magmukha po talagang pang 2011 na video. Kasi matagal na daw po ang video na to eh. Ayan o. Dapat ganyan yung mukha. Yung nilagay po nila sa edited video para kahit paano, masabi ka agad natin, 2011, tapos yung mukha, okay pang sakto yung mukha. Bata pa. Pero dito kasi, matanda na po dito si BBM eh. Yung picture na to matanda. Kaya nga po, may mga nagsasabi na ito daw po ay Chinese na gawa-gawa po nila, naganap po sila. O di kaya mga sangkay, alam nyo kasi yung AI ngayon, yung AI talaga buisit yan eh. Yan po yung nagpapagulo sa ating mundo eh. Naalala ko mga sangkay, si Zelensky, presidente po ng Ukraine, ginawan din po ng ganyan mga sangkay. Nagmumukbang pa di ba? Nagmumukbang pa. Nandun sa table, ang dami pong bulburon. Pero, nalaman, nagawa lamang po ng AI. How much more? Ito, ang dami pong gumawa mga sangkay ng komentary about dyan. Pero ito pa. Maliban dyan, ito ang nakakagulat. Ayan. Ito yung nakakatawa na hindi po nila nabantayan. Kung titingnan po natin mabuti, ito i-analyze na lamang po natin. Kung titingnan po natin mabuti, yung tenga ni PBBM dito, palitaw eh. Di ba yung dito niya? Palitaw. Ayan o, mas malapad. Ngayon dito, sa video na inilatag nila mga sangkay, yung tenga po dito, palubog. Ayan, tingnan nyo na lang kung gaano po sobrang klaro po yan mga sangkay. Sobrang klaro po niyan na kalokohan ng video. Ako, sabi ko, gusto ko lang makita. Kasi doon ko mapapatunayan kung totoo yung kanilang sinasabi na si BBM, nagpupulburon. Sabi ko, sige, nagantay ako, mahabang panahon, until now, until kahapon mga sangkay, lumabas yung sinasabi nila. Ilang taon kami nag-abang dyan, yan lang pala ang lalabas. Ako, wala na ba akong kinakampi ang mga politiko dito, mga sangkay? Pero sabi ko nga, hindi po tayo tanga. Kung may mali, kung kaya nating i-debunk na po natin. Ito, no need for IT expert. Kayang-kayang i-debunk to ng katulad lamang po natin. Base po sa ating pag-uobserba sa larawan. Ayan po, yung muka na ginamit dito, ito yung muka mga sangkay na matanda na po ang isang Bongbong Marcos. Hindi po tulad dito na bata pa po siya. Ayan. Hindi po tulad dito na bata pa. Ganito yung mukha niya noong 2011. Senador po siya niyan. Ngayon, mga sangkay, eto pa, marami pong lumalabas dyan. Ito. Sabi po dito, tenga at ilong sablay. Ayan o. Magkaiba po ng ilong, magkaiba. Lalo na yung tenga talaga, grabe po. Sobrang kitang-kita talaga na sablay eh. Sa tenga talaga, tutigan nyo na lang yung tenga. Malalaman yung mga sangkay na sobrang layo. So ngayon, ano ang pwede nilang gawin para po lumabas pa rin na kunwari totoo sila? Ang possible nilang gawin dyan, magkaroon ng part 2 na video, tapos i-edit na ang tenga na kaparehas na dito kay BBM,
at i-edit yung muka na kaparehas na sa muka ni Bongbong Marcos noong 2011. Kasi nga po, ang mali dito nang nag-edit ng video, hindi po nila ginaya lahat yung pang 2011. Kumuha sila ng video, mga sangkay, o mukha na pang 2024, pinagsama-sama po nila. Ang problema, mga sangkay, sablay, sa buhok pa lang. Tingnan nyo yung buhok. Yung buhok, yung hairstyle na yan, pang sangkay dyan yan, o kaya pang Cristiano Ronaldo, o kaya pang Messi. Kilala nyo ba yun? Yung mga football player. Ganyan na ganyan po yan. Ngayon, mga sangkay, sa tingin nyo, anong kailangan gawin para sa mga nagpakalat na ito? Ako I suggest na damputin yung mga yan, panagutin sa batas, lalong-lalo na kung sino talaga ang pinaka may pakana. I mean, sino ang nagpakalat? Sino ang unang nagpakalat niya, naglabas? Kasi, malaking kasiraan ito sa isang pangulo ng bansa na ginagawan po ng issue. Alam nyo, mga sangkay, ito lang yung napansin ko, sobrang talaga gusto nilang makuha yung spotlight ng SONA. Pero mga sangkay, doon po sila sumablay. Dahil nung SONA, mga sangkay, nakita po natin na napakaganda ng SONA. First time, yan po, ako, mga sangkay, walang exaggeration, but yun po yung first time na nakakita ako, nakapanood ako ng SONA na malinaw, na malinaw, na malinaw. Dahil bukod sa Tagalog, mga sangkay, ang ganda ng pagkaka-deliver, madiin po yung mga ibang part, mga sangkay, maiintindihan mo ng klaro. So ngayon, eto, sablay na sablay. Eto pa nga, may video pa dyan, mga sangkay, mga kalokohan. Ginawan-gawan na tuloy ng video. Ayan. Tingnan nyo, ginawan. Ang dali po kasi talaga ma-edit, oh. Ayan, ginawang-gawan ng video. Ito, inano na lamang po yan na kunwari si Duterte. Ito pa. Kunwari yung iba. Inedit-edit na lamang po. Oh, di ba? Usang gala yan. Tingnan niyo mabuti. May sound ba? May sound ba yung May sound ba yung video natin? I mean, itong napapanood nyo ngayon? Ito? Wala. Okay. Tanggalin lang po natin. Tanggalin lang natin. Balikan po. Balik ko, mga sanggay, babalik ko. Wait lang. Hirap mag-live, no? Hirap talaga mag-live. Ano ba? Ito. Ulit. Ayan. Si pinagsama-sama na po yung si Jinping, si Mayor Baste. Kumbaga, ito ay hinahalimbawa lamang na kayang-kaya po talagang kasi ngayon ang AI talaga, ito po yung may advantage, pero for me ang layo ng ang dami pong disadvantage nitong AI kasi makakapanloko po talaga eh. Ngayon, ito ang balita, mga sangkay. Panoorin natin. Tinawag namang malisyoso ng DILG ang kumakalat na umano'y video ni Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng illegal na droga. Inimbestigan na rin kung sino ang mga nasa likod na pagpapakalat nito na tiyak na maharap sa patong-patong na kaso. Ayan na. Report mula kay Mar Gabriel. Ako, dapat lang talaga. Kasi nakakadisturbo po siya sa totoo lang sa buhay ng mga Pilipino. Biruin nyo ngayon. Dahil sa video na to, mga sanggay, ang dami pong Pinoy na nabibisi sa mga ganyang klaseng balita kahit hindi naman talaga totoo. Isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinghot siya ng allegedly isang droga, no? Allegedly. So these are all allegedly na inaano, no? So yun ang pinapakalat po ngayon. Tinawag na sabi ni Frank G.
ginaya si Sangkay dyan, pinatong yung mukha ni BBM. Yung nga sabi ko, guys, yung mukha ni BBM doon, yung hairstyle, Sangkay dyan, na type, di ba? Ganun klase yung hairstyle niya, pang Sangkay dyan. Ganun po ako pagka nagpapagupit eh. Peke at malisyoso ni Interior and Local Government Secretary Benno Abalos ang kumakalat na video na may mukha umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Sa joint press conference ng DILG at ng Philippine National Police, binigyan din ni Abalos na lumalabas sa inisyal na pagsusuri. Agad na matutukoy na hindi ang Pangulo ang nasa video. Ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan yung maigi ang tenga rito. Ayan, mga sangkay, sobrang ano po yan. Sa tenga pa lang, malalaman yung hindi talaga. Yan, sinasabi ko mga sangkay. Kalokohan po talaga. Sa tenga pa lang, malabong-malabo na yan. Hoax. Ay, nako. Common sense, guys. Sa tenga pa lang, hindi po talaga si BBM yan. Diba? Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag ito sa Tagalog, lambi, no? O ayan, mga sangkay, diba? Yan, sinusum na po nila. Earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Hindi na, sabi ko nga, hindi na kailangan ng IT expert po dito para i-debunk. Kayang-kaya pong i-debunk ng isang simpleng mamamayan na katulad natin. Ako, sabi ko nga, matagal ko pong inaabangan yan kasi excited din po akong makita kung totoo ito o hindi. Kasi matagal nang pinag-uusapan, walang ebidensya. Ngayon, naglabas po sila ng video, dito ko napatunayan, abay, pambira. Nadali tayo na ito, Kala ko pa naman. Ayan, no, tingnan nyo mabuti. Ako, kung totoo ito mga sangkay, kung totoo, magsasalita din ako eh. Magsasalita din ako kasi during campaign season, hindi naman pulingid sa inyong kaalaman na isa po tayo sa mga talaga nga namang nagtulay sa panalo ni BBM. Isa po tayo noon, hindi po natin maitatanggihan mga sangkay, mga social media influencer. Grabe po yung effort natin dyan. So, kung pinaglololoko tayo, edi magsasalita tayo. Ngayon, kung mali din pala yung paratang, magsalita din po tayo. Yan, no? Hindi naman pala totoo, mga sangkay. Anak lang. Ito yung sa tenga ni BBM, palabas. Yung ano eh. Pero yung ano, yung nasa video, ayan, makikita nyo mga sangkay, palubog siya eh. Magkaiba eh. Bonak din talaga. Sobrang bonak nang nag-edit nito. Kasi pwede naman po nilang anuhin yan eh. I-edit na kaparehas sa kaparehas. Di ba nila napag-aralan yung mukha ni BBM? Di ba? Hindi ba nila napag-aralan ano yung tsura ni BBM? Bakit? Diyos mio, marimar naman. Ang dali-dali. Diyos mio. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Sa mga Correct. Tama yon. maging mapanuri tayo. Kaya nga po, kapag may mga eskandalo, hindi na po natin alam kung yan ay totoo o gawa-gawa lamang mga sangkay. Kailangan lang po magkaroon ng IT expert para malaman kung ito ay totoo. Kasi kaya na pong, halimbawa, kaya na pong iba yung katawan mga sangkay, palitan mo ng muka, magmumukhang siya na yon. Ganyan po kayong kadali kasi dahil sa AI na yan. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito eh. Sabi ko, wala ito. Ang Department of National Defense, tinawag din na peke ang video na ipinalabas daw sa isang pagtitipon ng grupong Maisug sa Los Angeles sa USA. Intensyon daw nito na manghikayat ng destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ako, for me, naniniwala ako doon mga sangkay na ito po ay bahagi ng destabilization against the administration. Naniniwala po ako dyan mga sangkay. Hindi ba sila makapag-antay hanggang 2028 at atat na po sila ngayon? Gusto nilang guluhin ang ating pamahalaan? Gusto nilang guluhin ang sambayan ng Pilipino? Mag-antay kayo hanggang 2028. Yun lang.
Tama na yung panggugulo. Kung ako nga kay BBM pasalamat sila, hindi ako yung presidente. Kasi kung ako, papasukin nyo na yung ICC, gukulit Di ba? Ano sabi ni Sabi ni Angela Hero, sangkay $30 lang, katapat makakagawa ka na ng mas makatotohanan. O diba, dapat ginastusan nila. Dapat ginastusan po nila ng malaki. Mga sangkay ang dalit. May pera naman sana. Bakit hindi sila gumastos ng kaparehas na kaparehas? Lahat ng buong identity ng mukha, kayang gayahin. Kaso hindi, guys. Yun ang problema. Ang dali-daling i-debunk ng kapitbahay natin yan, Diyos mio Marimar. Bagay na hindi raw magtatagumpay. Maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Ako, naniniwala ko dyan since mula pa lang naman nung una mga sangkay, ganun na po yung nagiging na naririnig-rinig natin, di ba, sa mga balitaan. At ito, asahan po natin may mga susunod pa dyan. Pero at least ngayon, mas malinaw na sa lahat. For me, mas malinaw na sa lahat na wala talaga silang hawak na totoong video. Dahil ito pa lang na nilabas nilang video, sablay na. So yung susunod na video, i-edit nyo na yan. Ang gawin nyo, i-edit nyo ng husto yung mukha. Pati yung buhok, wag nyong gayahin yung buhok ko, mga loko kayo Nagaya nyo yung buhok ko Pinapatong nyo pa kay BBM. Wag nyong gayahin yung buhok ko na ipinapatong doon. Tapos yung mukha, gawin yung pang 2011. Tapos yung tenga naman, ayusin nyo, yung mukhang Bongbong Marcos talaga. Tsaka yung hairstyle, anak kayo ng may pera naman sana kayo. Pero ganun nga yung sinasabi ko mga sangkay na peke po ang video, hindi po totoo. Ako, mas lalo kung napatunayan ngayon na wala pala talaga silang video. Mga lang pala yun, mga palabas, pampahay para po patagal lang patagal, may destabilization plot sila or plan against the administration. Kahit pa paano, mamaya-mind condition yung mga tao na susuportahan po nila yung kung sino man ang mga agaw ng upuan sa Malacanang. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at the Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Dami po no? Pagkatapos po ngayon na curiously po. Sabi po ni Marie, deleted na lahat post nila sa takot na ang alam ko rin, dinilit po yung karamihan ng mga post nila about dyan. Takutan mga sangkay nung nagsalita na po ang DILG. At saka, matakot ka talaga kung hindi totoo. Di ba? Araw po ng SONA, naglabas po sila. Ito yung nakakatawang part na sinasabi po nila, legit yan, kaya ipa-drug test nyo na. Hindi nyo pwedeng utusan ang presidente na maggawa ng ganun kung hindi nyo pa nga mapatunayan. Patunayan nyo muna na ito ay totoo. Saka magpa-drug test. Kaso nga lang, sa video pa lang, sablay na, paano nyo mapapatunayan at paano magpapadrug test ni BBM kung doon pa lang sablay na. Actually, kahit naman magpa-drug test si BBM, anong mangyayari dyan? Sasabihin na naman nila, pag lumabas ng resulta na negative, hindi totoo yan, bayaran yung ganito. Ganun po sila, guys. Ganun po talaga. Tayo mga sangkay, hindi po tayo panatiko. Wala tayong kinakampihan. Pero guys, hindi naman po tayo tangay. Nakikita po natin kung ano talaga yung totoo. Okay? Ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Hindi doon kasuhan sa Amerika. Ganun lang naman kasimple yun Kaduwagan din nila ang paraan ng paglalabas ng video na ginawa sa Amerika para takasan ang pananagutang kriminal sa Pilipinas. Hinikayat din nila ang US authority na imbestigahan ito at panagutin sa batas sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng video. Kaya mag-iingat sila. Yung mga nag-share, ako na sobrang bad trip ko dyan kasi muntikan din ako dyan
Akala ko naman kasi totoo. Ayun, hindi naman pala. Akala ko may video. Wala naman pala. Ang tagal-tagal na po ng issue. Tapos maglalabas ng pasabog na video, sablay na video. Ay, Diyos mio, Marimar. Kahit 1 oras pang video yan, yung sabi nila, isusunod nila, kahit 1 oras pa, wala na. Ako, hindi na po ako maniniwala. Bakit? Sa unang video pa lang ngayon, sinabi nilang pinaka-trailer, sablay na. How much more yung susunod pang mga video? Siyempre, kung pwede nilang gawin, ilabas natin to. Tapos kapag may mapo na sila na parang sablay, ayusin natin yung video. Eh ngayon, napo na natin yung tenga, yung buhok, yung mukha, yung ilong. O, next time, ayusin na natin. Ayusin natin yung tenga. Ganun ang gagawin nila. Diba? Nga tayo, maniniwala pa ba dyan? Pero siyempre, may mga maniniwala dyan. Yung kakampi nila. Ganun lang naman yun eh. Yan ang problema sa Pilipinas. Hindi tayo makontento kung sino ang namamahala. Gusto natin, dahil sa panatiko, daming Pinoy na panatiko eh. Kapag hindi nila gusto, kapag mayroon po silang gustong tao na iluklok doon, mag-aano sila, mag-aaklas sa namumuno. Ako, yun po yung natutunan ko. Ako, kung si Leni Robredo ang nanalo sa pagka-presidente ng Pilipinas noong 2022, susuportahan ko, magiging pro-government ako. Bakit? Yun po yung yun po yung tama na gagawin. Suportahan mo dahil mahirap kung pare-parehas tayong lulubog kasi pag lumubog yung presidente, lubog tayo lahat. Ganun lang naman yun eh. Kung sino yung driver, kapag nagkamali yung driver, damay-damay po yan, mga sangkay, di ba? Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng asensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Ayan, mga sangkay. Etong mga isip batang, mga mga isip bata daw attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Ang PNP bumuo na ng task force na mag-iimbestiga sa kumakalat na video. Kasama sa tutukuyin kaya naman pala nagburahan. Ayan na sa investigasyon kung sino ang nasa likod at ano ang kanilang motibo sa pagpapakalat ng video na isinabay sa ikatlong sona ng Pangulo. Tinahiming pa no? itong mga oras na ito. At nakita nyo naman, no, sinasabi ko nga personally, nakita ko talagang, wow, hindi siya po yan. No? Tignan nyo, maging mapanuri tayo. So, maging mapanuri tayo guys. Huwag tayong basta-basta maniniwala kasi sa panahon natin ngayon, masyado pong advanced yung technology natin. Ang dami na rin pong manluloko sa social media. Medyo malisyoso Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Paalala lang welcome kayo dito kung against kayo sa mga opinion ng maraming mga solid sangkay. Pero huwag kayo manggugulo dito dahil makikick out po kayo. Ganoon lang kasimple. Mga hype po yan, yung mga moderator dyan, ikikick talaga kayo kaagad niyan kapag ka nang gulo kayo dyan sa comment section. Okay? Ito, hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? Itong ginagawang ito sa ating Pangulo. Ayon sa PNP, wala talaga makakapag-utos na magpa-drug test ng Pangulo. Pangulo yan, utusan mo, gagawin yung bata, anak naman ng tokwa. Patunayan nyo kung totoo, pero ngayon mga sangkay, wala. For me, sablay na po yun. Malabo na po yung mga propaganda nila na nagpupulburon si BBM. Ngayon, kumbinsido na po ako na ito po ay propaganda at hindi po totoo. Okay? maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act, ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng video. Kasama rin sa mga posibleng managot sa batas. Ay na, ito na. Ang mga tao na nagsishare. Patay tayo dyan. Kasama sa mananagot sa batas, yung mga taong nagsishare. Sabi po dito, pakinggan po natin. 175 o ang Cybercrime Prevention Act, ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng video. Kasama rin sa mga posibleng managot sa batas. Nagpapakalat, yung mga nag-share. Ang mga tao na nagsishare. Nagsishare. Sino ba? Dami pa naman yan sa social media. Ingat-ingat po ingat-ingat. Kasi peki po yan mga sangkay.
Ngayon, kung kasama ka sa nag-share doon, tapos nakita, na-screenshot yun, naipasa sa mga pulis, aba, sira ang buhay mo, kapatid. So, i-check nyo ng maayos. Mamaya, na-share nyo yan. Tapos, naniwala kayo. Tapos, magulat na lang kayo. May kumakatok ng pulis sa labas ng bahay nyo. Hello po, andito po ba si Swanzo? Iniimbitahan namin siya sa aming ganito para maimbestigahan. Nag-post kasi siya o kaya nag-share siya ng may cybercrime tayo ngayon, tandaan nyo po yan. Madali kayong masasakote. O nagpapakalat ng video sa social media. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum 4 years. Naku, 4 years. Maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. O ayan, ha. Ingat-ingat. Kaya naman pala nagsisiburahan na yung iba. Pangungunahan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pag-iimbestiga sa pagkalat ng malisyosong video. Ayan na. Mar Gabriel. Ayan na. Kaya naman pala ito ang nangyari, guys. Ito ang nangyari. Nagsisiburahan na po sila. Ayan, mga sangkay. Kita ko po itong post na to. Oy, walang delete ng video. Bakit nagsisi-delete na kayo? Kala ko ba matatapang yung mga yan? O, ito pa. Ito, lakas mang-asar ni Takero dito. Walang burahan ng video. Ngayon, ang ginawa po ng ibang mga vlogger, pinag-i-screenshot po yung mga influencer, nag-post ng mga ganon. Yung mga nag-share. Ngayon, mga sangkay, ano na lang. Ang tawag dito, good luck po sa inyong mga buhay. Ganun na lamang po, good luck. Masyado kayong Ito nga po, nagsalita po si Duterte dyan. Si Tatay Digong. Ako, mga Duterte din naman ako dati, mga sangkay, no? Pero, ngayon kasi hindi na po tayo panatiko sa mga politicians, Sabi po dito, itinanggi daw po ng kampo ni dating Pangulo. Itatanggi talaga yan. Sino ba naman yung loko-loko na sasabihin na galing sa amin? Itatanggi talaga yan. Wala naman atang magnanakaw na aamin ka agad. Ako yung nagnakaw nun Siyempre, hanggat maaari, sasabihin niya na hindi kami may bakanan yan. Wala kaming alam dyan. Baka kasi ganito yan. Pero sabi po niya dito, itong nakakatawa, nag-uutos po siya sa Pangulo. Sabi po dito ni former President Duterte, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a... You see, guys? Gusto niya na mag-undergo si BBM sa mas malalim po na drug test. Inuutusan niya po yung Pangulo. Yan po ang problema sa kanila. Actually, guys, kasi ang feeling po nila, sila pa rin yung nasa posisyon at kung ano ang gusto nilang mangyari, gusto nilang gagawin din ng kung sinong sinasabihan nila. We have to remember, Bongbong Marcos is the President of the Republic of the Philippines. Walang sino mang pwedeng mag-utos sa kanya. Especially kung ikaw ay opposition. Yan ang problema. Mga sangkay, ito yung napansin ko sa kampo ng kabila. Sobrang wild po nila. Na gusto nila kung ano ang sabihin ni Duterte, kung ano ang sabihin nila gagawin ng presidente. Ang tanong dyan, sino kayo para utusan ng Pangulo? Hindi nyo nga mapatunayan. Ngayon nga yung video sablay. Nagkabuhol-buhol na. Diyos mio Marimar. Ayun. Nagsisidilitan na ng video. Walang dilitan, di ba? Ganun lang naman At saka walang tanggihan. Buti nga si BBM mabait Kung ako yung presidente, nako, papasukin ko na yung ICC. Ganun lang naman kadali yun para manahimik na. Pero si BBM kasi, ewan ko pa dyan, bakit ganun, na parang kahit binabanat-banatan na kung ano-ano nang ginagawa, hindi pa rin po gumagawa ng hakbang para barahin itong mga bumabanat sa kanya.
Kung panahon pa yun ni former President Duterte, halimbawa, babanatan si Tatay Digong ni Dilema, maya-maya magpapapress ko niyan si Tatay Digong. Babanatan din po ni Tatay Digong, pero si BBM hindi. Wala talaga siyang binanat na kahit kaunti kay former President Duterte. Makonsensya na lang. Parang ganun mga sangkay, parang hindi ko alam kung kinukonsensya ni PBBM. So, ayun na nga po. Sablay, ha? Sablay, nagsisiburahan na po sila ngayon. Ayan, no? Wala na. Takot na sila, eh.